Walang musika. 2 taon na. Iyon ang unang naiisip ni Don Miguel Alonzo sa tuwing nagigising siya sa umaga, at iyon din ang huling bagay na pumapatay sa kanyang diwa bago siya lamunin ng kadiliman ng pagtulog. Ang dating engrandeng mansyon ng mga Alonzo sa paanan ng Taal Volcano na minsan ay puno ng naglalakihang himig ng piano at masayang tawanan, ngayon ay isang malaking kabaong ng katahimikan na tila ba inilibing din ang kaluluwa ng bawat nakatira dito. Sa sala, nakatayo ang isang grand piano na babalutan ng puting tela na parang kabaong, at doon nakatitig si Don Miguel. May mga gabing sinumpa niya ang bawat tipa ng notang lumabas sa instrumentong iyon, ang bawat melodiya na minsay bumuhay sa kanyang puso. Ang musika na dati kanyang buhay ay naging kanyang sumpa. Ito ang nagpaalala sa kanya ng ngiti ni Elena, ang kanyang asawa, habang tinuturuan si Aurora, ang kanilang anak. Ito ang nagpaalala sa kanya ng galit, ng pagtatatalo, at ng trahedyang nagpabago sa lahat. Bawat araw ay pareho. Ang pagbangon, ang malalim na paghinga ng hangin na may amoy ng nakaraang kaligayahan at kasalukuyang pighati. Ang pagpunta sa silid ni Aurora. Aurora, tawag niya. Ang kanyang boses ay isang manipis na hibla ng pag-asa, walang tugon. Tulad ng dati, nakaupo si Aurora sa kanyang wheelchair, nakatalikod sa bintana. Ang mga balikat niya ay kuba, na tila ba ang buong bigat ng mundo ay nakapatong doon. Ang kanyang mga kamay ay nasa kandungan, walang buhay, tulad ng mga bulaklak na nalanta sa hardin na minsay inalagaan ng kanyang ina. Gusto ni Don Miguel na yakapin siya, na sabihing magiging maayos ang lahat. Ngunit paano niya sasabihin iyon kung kahit siya ay hindi na naniniwala? Siya ang may kasalanan. Sa loob ng 2 taon, ito ang pabalik-balik na himig sa kanyang isipan, isang piyesang walang katapusan. Siya ang may kasalanan sa katahimikang ito. Siya ang may kasalanan sa pagkalanta ng kaluluwa ng kanyang anak. May bago kang yaya, Aurora. Pilit niyang sabi, kahit alam niyang hindi siya pakikinggan. Ang ika-10 yaya. Siguro, ibang klase naman siya, pero hindi siya umaasa. Ang mga nauna ay pawang sumuko. May mga umiyak, may mga nagalit, may mga umalis ng tahimik. Lahat sila ay bigo. Tulad niya. Isang mahinang katok sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Narito na, ang ika-10 pag-asa o ang ika-10 kabiguan. Binuksan niya ang pinto. Nakita niya ang isang babae na halos kasing edad ni Elena nang una silang magkakilala. May simple siyang mukha, hindi kagandahan na nakakaakit ng tingin, pero may kakaibang kapayapaan sa kanyang mga mata. Suot niya ang isang puting uniforme ng nurse, malinis at presko, kasama ang isang maliit na maleta sa tabi niya. Magandang umaga po, Sir Miguel. Bati niya. Ang kanyang boses ay malumanay at may kakaibang tono na tila ba nanggaling sa isang lugar na tahimik, kung saan walang sakit. Ako po si Ligaya Santos. Gaya po ang itawag niyo sa akin. Si Don Miguel ay tumango, walang anumang ekspresyon sa mukha. Alam mo na ang sitwasyon, Miss Santos? Opo, sir. Nabasa ko po ang profile ni Ma'am Aurora. At ang history po niya. History? Parang kasaysayan ng isang sakit na walang lunas. Hindi madali, sabi ni Don Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng pagod. Maraming sumubok. Maraming sumuko. Alam ko po, sir. Sagot ni Gaya. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa kanya, walang paghuhusga. Pero handa po akong subukan. Sa abot po ng aking makakaya, kayong lahat ay nagsasabi niyan sa simula. Bulong ni Don Miguel, hindi intensyong iparinig sa kanya, ngunit narinig ni Gaya. Hindi siya nag-react. Tiningnan lang niya si Don Miguel. At doon sa kanyang mga mata, may nakita si Don Miguel na hindi niya inaasahan. Pangunawa at isang bagay na tila at pagkalungkot. Hindi para sa kanya, kundi para sa isang bagay na personal sa kanya. Sir,
Pwede po ba akong pumasok? Tanong ni Gaya. Ang kanyang tinig ay malumanay pa rin. Tumabi si Don Miguel. Pumasok si Gaya sa silid. Hindi siya kaagad lumapit kay Aurora. Sa halip, tumingin siya sa buong silid, sa mga dingding na walang dekorasyon, sa mga kurtinang laging nakasara, sa napakalaking bintana na nagtatago sa ganda ng taal. Pagkatapos, dahan-dahan, lumapit siya kay Aurora. Hindi niya hinawakan ang dalagita. Hindi siya nagsalita ng kung anuman na mapilit. Umupo lang siya sa isa sa mga upuan sa gilid, tahimik na nagmamasid, para kay Don Miguel. Ang eksenang iyon ay pamilyar. Ito ang naging pattern ng bawat nurse na pumasok sa buhay nila. Ang unang paglapit, ang maingat na pagmamasid, pagkatapos ay ang pagtatangka. At sa huli, ang pagkabigo. Pinagmamasdan niya si Gaya. Ang babaeng ito ay kakaiba. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya mapusok. Naghihintay lang siya. Hindi siya nakikipag-usap. Sabi ni Don Miguel sa pagsira sa katahimikan. Naiintindihan ko po, sir. Sagot ni Gaya. Hindi inalis ang tingin kay Aurora. Hindi naman po kailangan magsalita para maramdaman. May sariling lengguwahe ang kalungkutan. Bad. Napangiti ng mapakla si Don Miguel. Nanatili si Gaya sa loob ng kalahating oras. Hindi siya umalis sa tabi ni Aurora. Hindi siya nagsalita. Sa ilang sandali, nakita ni Don Miguel na yumuko si Gaya at tila may binulong sa sarili. Ngunit hindi niya maintindihan. Nang matapos ang oras, tumayo si Gaya. Pwede po ba akong tingnan ang mga halaman sa labas, sir? Tanong ni Gaya habang naglalakad sila patungo sa hagdan. Parang may iba po sa mga dahon ng ilang halaman doon. Napakunot ang noo ni Don Miguel. Halaman? Ito ba ang bagong taktika? Kung gusto mo. Sagot niya. Walang gana. Bumaba sila ng hagdan. Habang papalapit sa sala, may nararamdaman si Don Miguel na kakaiba. Isang malamig na simoy ng hangin. Ngunit hindi iyon galing sa labas. Iyon ay mula sa pinakaloob ng kanyang mansyon. Nakita niya ang puting tela na nakabalot sa grand piano. May bahagyang paggalaw doon. Tila ba may hangin na bumabalot dito? Tumigil si Gaya sa gilid ng sala. Nag-iisa si Don Miguel sa gitna. Ang mga mata ay nakatitig sa puting tela. Bigla, narinig niya ang boses ni Gaya. Malumanay at may halong pagkamangha. Ang ganda naman po ng piano niyo, sir. Sabi niya. Tumalikod si Don Miguel. Kinukumpirma na walang kakaibang nangyari. Pero nang lumingon siya, nakita niya si Gaya na nakatitig sa piano. Pagkatapos, dahan-dahan, lumapit si Gaya sa piano. Tila ba may humihila sa kanya. Tiningnan niya ang tela at dahan-dahan siyang yumuko. Tila may hinahanap. May nakita po kayo, Miss Santos? Tanong ni Don Miguel. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Wala naman po, sir. Sagot ni Gaya. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatili sa tela. Naisip ko lang, napakatahimik po ng bahay na ito. Parang may nawawala. Danes, alang si Gade. Tama si Gaya. Ang musika. Ang nawawalang musika. Ligaya. Bulong niya sa sarili habang nakatitig sa babae. Ang kanyang pangalan ay nangangahulugang kaligayahan. Ngunit ang bahay na ito ay hindi kailanman nakaranas ng anumang kaligayahan. Umalis si Gaya sa tabi ng piano. Sinundan siya ni Don Miguel ng tingin. Nang makalabas si Gaya sa sala at magtungo sa hardin, narinig ni Don Miguel ang isang napakahina, halos hindi marinig. Nakaluskos mula sa likod ng pintuan ng silid ni Aurora, tumingin siya. Nandoon si Aurora, nakalingon sa kanya. Ang kanyang mga mata ay hindi na walang buhay. May isang bahagyang kislap doon, isang sulyap na tila ba nakuha ang atensyon niya. Ang tingin niya ay hindi kay Don Miguel, kundi sa direksyon ng sala. Sa piano, isang malaking anino ang bumalot sa mukha ni Don Miguel. Hindi ito maaaring mangyari. Hindi na muli nararamdaman ni Ligaya o Gaya ang bigat ng katahimikan sa mansyon ng mga Alonzo.
Hindi ito ang payapang katahimikan ng isang umaga sa bukid, kundi ang mabigat na katahimikan ng isang puntod kung saan ang bawat sulok ay may inililibing na pighati. Alam niya mula sa kanyang mga karanasan bilang nurse na ang ganitong klaseng katahimikan ang pinakamahirap basagin. Ito ay tila ba isang pader na itinayo mula sa sakit at takot. Tiningnan niya ang mga halamang nakasabit sa pasilyo malapit sa silid ni Aurora. Karamihan sa mga ito ay nanilaw ang mga dahon o kaya'y tuyo na ang lupa. Mukhang matagal nang hindi inaalagaan. Ito ang nakakuha ng kanyang pansin mula pa kanina. Kinuha niya ang maliit niyang watering can at nagsimulang magbuhos ng tubig sa mga paso. Dahan-dahan, tila ba ayaw niyang guluhin ang anumang espiritu na naninirahan sa mga halaman. Habang ginagawa niya ito, bumulong siya. Isang bulong na tanging ang mga halaman at ang nakabukas na pinto ng silid ni Aurora ang nakarinig. Alam niyo ba? Sabi niya sa isang nalalantang fern habang inaalis ang tuyong dahon nito. Minsan, ang mga halaman ay parang tao. Kailangan ng tubig, ng sikat ng araw, at ng pagmamahal. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, kailangan nila ng pasensya. Hindi mo pwedeng pilitin ang isang tuyong halaman na mamulaklak. Kailangan mo munang alagaan ang lupa. Pagkatapos ay ang ugat. Kapag malakas na ang ugat, doon nalalabas ang bagong dahon, ang bagong buhay. Namba, dahan-dahan niyang diniligan ng lupa, hinaplos ang mga nanilaw na dahon. May mga tinik tayo, hindi ba? Mga tinik na hindi nakikita ng mata, pero nararamdaman. Ang mga tinik na iyon ang nagiging pader natin, ang nagtatago sa ating tunay na ganda. Ang kailangan lang minsan ay kamay na hindi hahatol, na hindi magpapataw ng sariling gusto. Kamay na mag-aalis ng mga tinik, unti-unti, nang hindi nagpapasakit. Ramdam ni Gaia na may nakikinig. Hindi niya tiningnan ang silid ni Aurora. Nagpatuloy lang siya sa kanyang ginagawa. Ang kanyang boses ay malumanay, parang himig. Isang sandali, nakita niya sa kanyang peripheral vision ang bahagyang paggalaw mula sa loob ng silid ni Aurora. Hindi niya ipinahalata. Iyon ang unang hakbang. Ang pagbasag sa pader, hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng pag-unawa. Buong umaga, ganito ang ginawa ni Gaia. Naglilinis siya ng mga silid, inaayos ang mga gamit, at sa tuwing malapit siya sa silid ni Aurora, babalik siya sa pagdidilig ng halaman at pagbubulong ng mga salita ng pag-asa. Hindi siya kumausap kay Aurora ng direkta. Hindi siya nagtanong. Hinayaan niya lang ang kanyang presensya at ang kanyang mga bulong na marinig. Hapon na nang makita ni Gaia ang isang bagay na nagpakislap sa kanyang mga mata habang nagdidilig siya ng isang gumamela sa hardin malapit sa bintana ng silid ni Aurora. Narinig niya ang isang napakahinang tunog, isang pag-ungol. Hindi sigurado si Gaia kung galing iyon kay Aurora o sa hangin o sa kanyang imahinasyon. Ngunit isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Inilagay niya ang watering can sa tabi at kumuha ng isang malaking dahon ng gumamela. Dahan-dahan niyang hinaplos ang gilid ng dahon. Ang mga dahon, minsan, nagtatago ng mga kwento. Bulong niya. Ang kanyang boses ay sapat lang para marinig ng kung sino man sa silid. Mga kwentong puno ng sikat ng araw at ulan. At kung minsan, mga kwento ng bagyo. Naglakad siya papasok, dahan-dahan, patungo sa silid ni Aurora. Nakita niya na ang pinto ay bahagyang bukas. Sa halip na pumasok, kumuha siya ng isa pang halaman na nalalanta, isang sampagita na nakalagay sa pasilyo, at nagsimulang diligan. Alam mo, sampagita, patuloy niya, ikaw ang pambansang bulaklak natin. Ang bango mo, sumisimbolo sa pag-asa at pagmamahal. Pero kahit ikaw, minsan, nalalanta, nawawala ang bango. Pero hindi ibig sabihin yan, wala na ang kakayahan mong mamulaklak muli. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo. Nakita ni Gaia sa kanyang peripheral vision ang bahagyang paggalaw.
Hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya. Ang kanyang puso ay lumukso sa tuwa. Ngunit pinigilan niya ang sarili na maging masaya ng harapan. Hindi pa ngayon. Nagpatuloy siya sa pagbubulong, sa paglilinis, sa pag-aayos. Ang bawat galaw niya ay sinasadya. Bawat salita ay pinili ng maingat. Kinabukasan at sa mga sumunod na araw, unti-unti nakita ni Gaia ang mga senyales. Minsan, kapag nagbabasa siya sa labas ng silid ni Aurora, mararamdaman niya ang isang bahagyang paggalaw sa likod ng pintuan. Minsan, kapag nagpaparinig siya ng malumanay na musika sa kanyang cellphone, mga classical pieces, hindi piano, mararamdaman niya ang isang mahinang pag-ikot ng ulo ni Aurora patungo sa pinagmula ng tunog. Ngunit ang pinakamalaking tagumpay ay dumating sa isang tahimik na hapon. Nag-aayos si Gaia ng mga aklat sa maliit na silid-aklatan sa tabi ng sala. Naramdaman niya ang isang malamig na presensya sa likod niya. Lumingon siya, nandoon si Aurora. Nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay mas malalim kaysa dati. Hindi siya nagsalita. Hindi rin siya gumalaw. Ngunit sa unang pagkakataon, tiningnan siya ni Aurora ng diretso sa mata at sa loob ng ilang segundo, nanatili ang kanilang tingin. Isang malaking hakbang. Magandang hapon, Ma'am Aurora. Bati ni Gaia. Ang kanyang boses ay kalmado. Tila ba sanay na sanay sa ganitong interaksyon. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahawakan ang mga aklat na ito nang hindi ko alam ang lugar nila. Mabilis na nagpatuloy si Gaia sa pag-aayos ng aklat. Pinapakita na hindi niya pipilitin si Aurora. Ngunit bago pa man siya matapos, isang tinig ang bumulabog sa katahimikan. Aba, sino itong abala sa aking bahay? Lumingon si Gaia. Nakatayo sa pintuan ang isang babaeng matikas, may matalim na tingin at mataas na ilong. Nakasuot siya ng mamahaling damit at may hawak siyang maliit na purse. Si Tita Celia Fagara. Magandang hapon po, ma'am. Bati ni Gaia, magalang. Ako po si Ligaya Santos, ang bagong nurse po ni Ma'am Aurora. Ikaw pala ang ika-10 pag-asa ni Miguel, sabi ni Tita Celia. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng pangungutya. Lumapit siya. Ang kanyang tingin ay mapanuri. Ligaya, hindi ba? Ang ironic naman ng pangalan mo. May alam ka ba sa pag-aalaga ng mga special cases na tulad ni Aurora? O isa ka lang din sa mga naghahanap ng trabaho na walang alam? Napakapit ng mahigpit si Gaia sa hawak niyang libro. Narinig niya ang bahagyang pagkaluskos mula sa gilid. Sumulyap siya kay Aurora, na ngayon ay nakatingin na rin kay Tita Celia. Ginagawa ko lang po ang aking trabaho, ma'am. Sagot ni Gaia. Pinipigilan ang sarili na magpakita ng emosyon. Trabaho? Oh, I'm sure lahat kayo ay trabaho lang ang iniisip. Patuloy ni Tita Celia. Lumapit kay Aurora at hinawakan ang braso nito. Kawawa ka naman, Aurora. Pinaglalaruan ka lang ng mga taong ito. Ginagamit ka lang para kumita. Nanigas ang katawan ni Aurora. Umiling siya. Tita Celia, hindi po ganoon ang intensyon ko, sabi ni Gaia. Ang kanyang boses ay mas matatag na. Huwag kang makialam, Yaya, singhal ni Tita Celia. Kinakausap ko ang pamangkin ko. Siya ang magsasabi kung ano ang totoo. Jera, intadan kontigara. Hinawakan ni Tita Celia ang mukha ni Aurora. Pilit na ipinaharap sa kanya. Hindi ba, Aurora? Hindi ka ba masaya sa mga taong ito? Sa bahay na ito na puno ng kalungkutan? Ngunit sa halip na sumagot si Aurora, nagpakita siya ng kakaibang reaksyon. Dahan-dahan, sa harap mismo ni Tita Celia, ibinaling ni Aurora ang kanyang ulo. Ang tingin niya ay hindi kay Tita Celia, kundi sa dako ng sala, sa grand piano. Nagulat si Tita Celia. Nagulat din si Gaia. Iyon ang unang pagkakataon na nagpakita si Aurora ng ganoong reaksyon ng harapan sa isang tao. Napangisi si Gaia. Isang malaking oportunidad. Sirang-sira na ang pianong iyan, Aurora.
Huwag mo nang tignan, sabi ni Tita Celia, pilit na ibinabalik ang atensyon ni Aurora sa kanya. Ngunit huli na. Ang mga mata ni Aurora ay nanatili sa piano. Habang nagpapatuloy sa pag-aayos si Gaia, naglakad siya papalapit sa grand piano. Napansin niya ang isang bagay na nakausli mula sa ilalim ng puting tela na nakabalot dito. Isang piraso ng papel. Dahan-dahan siyang yumuko, nagkukunwari na inaayos ang mga gamit sa gilid. Maingat niyang hinila ang piraso ng papel. Isa itong lumang litrato. Medyo lukot at may ilang markang kulay dilaw. Pinunasan niya ang alikabok dito. Nagulat siya sa kanyang nakita. Isang litrato ni Elena at isang mas batang Aurora. Nakangiti magkasama sa harap ng grand piano. Ang mga mata ni Elena ay nagliliwanag, puno ng pagmamahal habang nakayakap siya kay Aurora. Ang litrato ay nagpaparamdam ng mainit na enerhiya, isang malinaw na kaibahan sa malamig na kapaligiran ng mansyon. Iyan ba ang hinahanap mo, Nars? Isang matalim na boses ang nagpalingon kay Gaia. Nakatayo si Tita Celia sa likuran niya. Bakit mo hinahalungkat ang mga gamit ng patay? Tanong ni Tita Celia. Ang kanyang boses ay puno ng hinala. May kung anong nawawala ba? O may balak kang kuhanin? Iyon ang kinakatakutan ni Don Miguel. Ang piano, ang musika, ang lahat ng nagpapaalala sa kanya ng kanyang malaking pagkakamali. Mula nang makita niya si Aurora na nakatingin sa direksyon ng piano, isang kakaibang pakiramdam ng kaba ang bumalot sa kanya. Hindi niya maintindihan. Dapat masaya siya na nagpakita ng reaksyon ng kanyang anak. Pero ang reaksyon na iyon, ang pagtingin sa kagamitang nagdulot ng labis na sakit sa kanilang pamilya, ay tila kutsilyong tumusok sa kanyang kalooban. Umaga pa lang, sa loob ng tanggapan ni Don Miguel, hindi siya mapakali. Ang mga papeles sa kanyang mesa ay nanatili, hindi nagagalaw. Ang kanyang mga mata ay laging sumusulyap sa pintuan, tila ba naghihintay ng anumang paggalaw mula sa sala. Naalala niya ang narinig niya kahapon, ang boses ni Gaia. Malumanay na nagbubulong sa mga halaman. At ang mga salitang, may mga tinik tayo. Kamay na hindi hahatol, mag-aalis ng mga tinik. Unti-unti nang hindi nagpapasakit. Naiiba si Gaia. Hindi siya tulad ng mga nauna. Hindi siya mapusok. Hindi siya nagmamadali. At iyon ang mas nakakakaba kay Don Miguel. Ang kanyang kalmado na presensya ay tila unti-unting lumulusot sa mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili. Narinig niya ang mahinang tunog ng mga yapak ni Gaia sa pasilyo. Tila naglilinis ito o nag-aayos. Ang bawat ingay ay tila lumalaki sa katahimikan ng mansyon. Lumabas si Don Miguel sa kanyang tanggapan. Naglakad patungo sa sala. Nakita niya si Gaia na nakatalikod, nag-aayos ng mga upuan. Tumigil si Don Miguel sa paglalakad. Nakatago sa gilid ng pasilyo, nagmamasid. Nakita niya si Gaia na lumapit sa piano. Hindi niya hinawakan ang tela. Naglakad lang siya sa paligid nito. Tila pinagmamasdan ang bawat kurba ng instrumento. Nagdilim ang mukha ni Don Miguel. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Huwag mong sirain ang pangarap ng anak mo, Miguel. Ang boses ni Elena. Nagpaikot-ikot sa kanyang isipan. Malakas at malinaw, tila nangyari lang kahapon. Naalala niya ang araw na iyon. Ang sikat ng araw ay dumadaloy sa bintana ng music room. Si Elena, nakaupo sa harap ng piano, nagtuturo kay Aurora na kasing edad ni Gaia ngayon. Ang maliliit na daliri ni Aurora, pilit na umaabot sa mga puti at itim na keys. Ang ngiti ni Elena, puno ng pagmamalaki, ang musika. Iyon ang buhay nila. Pero siya, si Don Miguel, ay puno ng takot. Ang takot na maranasan muli ang sakit ng nakaraan. Ang kapatid niya, si Clara, isang henyo sa piano. Ang lahat ng pressure, ang lahat ng pangarap. Nagwakas iyon sa isang trahedya na, sa kanyang isipan, ay dulot ng musikang iyon. Aurora ay hindi magiging tulad ni Clara. Sigaw niya kay Elena isang gabi.
pagkatapos ng isang recital ni Aurora na kinabahan siya ng labis. Nagulat si Elena. Ano ang sinasabi mo, Miguel? Si Aurora ay may talento. Bakit mo siya pipigilan? Hindi ko siya pipigilan. Sagot niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Protektahan ko siya. Mula sa sakit na idinulot ng musikang iyan. Mula sa sakit na idinulot nito kay Clara. Ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay parang mga bato. Sinisira mo ang pangarap niya. Balik ni Elena, ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Sinisira mo siya. At sinisira mo rin ang ating pamilya, Miguel, sa takot mo. Ang huling mga salita ni Elena, bago siya nagmamaneho palayo, dala-dala si Aurora. Ang huling mga salita, bago ang aksidente, kinalabisan, nagbalik si Don Miguel sa kasalukuyan. Ang kanyang tingin ay matalim kay Gaia. Ang babaeng ito, ang kanyang simpleng presensya, ay nagbubukas ng mga sugat na matagal na niyang inilibing. Naririnig niya ang paglapit ng mga yapak. Si Tita Celia, may problema ba, Miguel? Tanong ni Tita Celia. Ang kanyang boses ay tila honey, ngunit may nakatagong lason. Nakita ko ang nurse mo na parang may hinahalungkat sa piano kanina. Hindi ba't dapat siyang mag-alaga kay Aurora? Hindi ang mga lumang gamit natin. Wala siyang hinahalungkat. Sagot ni Don Miguel. Malamig. Oo, talaga? Umikot si Tita Celia. Ang kanyang tingin ay mapanuri kay Gaia na ngayon ay nasa gilid ng sala, inaayos ang mga bulaklak. Nakita ko siyang may kinukuha sa ilalim ng tela. Baka naman, hindi lang ang kapakanan ni Aurora ang nasa isip niya. Naglakad si Tita Celia papalapit kay Don Miguel. Binaba ang kanyang boses. Narinig ko rin ang mga balita, Miguel. Ang nurse na iyan, si Ligaya Santos, ay may kaso noon. Parang may pasyente siyang hindi rin naisalba. May naganap na insidente. Baka naman, naghahanap lang siya ng panibagong pagkakataon na makasira. May trauma ba iyang si Aurora sa kanya? Naramdaman ni Don Miguel ang panginginig ng kanyang kamay. Hindi niya alam kung saan nakuha ni Tita Celia ang impormasyong iyon, ngunit nagawa nitong patunayan ang kanyang pinakamalaking takot. Pwede ba, Celia? Hayaan mo muna siya, sabi ni Don Miguel, pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi mo ba naiintindihan, Miguel? Tumaas ang boses ni Tita Celia, ang sitwasyon ni Aurora. Hindi basta-basta. Hindi ito laro. Kung hindi mo siya kayang protektahan, ako na ang gagawa. Ako ang kanyang tiyahin. Karapatan ko siyang protektahan sa mga taong hindi alam ang kanilang ginagawa. Lalo na kung ang mga taong iyon ay may madilim na nakaraan. Biglang pumasok si Gaia sa eksena. Naiintindihan ko po ang inyong pagkabahala, Ma'am Celia. Pero wala po akong masamang intensyon. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko para kay Ma'am Aurora. Maraja? Trabaho? Tumawa si Tita Celia. Ang trabaho mo ay gumawa ng gulo. Nagpapanggap kang inosente. Pero alam kong may balak kang masama. Hindi ka ang unang taong sumubok na pakinabangan ang pamilyang ito. Tita Celia, sapat na! Sigaw ni Don Miguel. Hindi niya kayang pakinggan ang mga salitang iyon. Ang mga salitang nagpaparamdam sa kanya ng kanyang kahinaan, ng kanyang pagkabigo. Nanginig ang buong katawan ni Don Miguel. Ang nakaraan, ang kasalukuyan, ang lahat ng sakit ay naghalo-halo. Tiningnan niya si Gaia. Ang babae ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pangunawa. Alam mo, Miss Santos, sabi ni Don Miguel, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Hindi mo naiintindihan ang lahat ng ito. Ang musika, ito ang sumira sa amin. Ito ang nagdulot ng lahat ng sakit na ito. Sir, sabi ni Gaia, dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mga mata ay malambot. Hindi po lahat ng musika ay masama. Ang musika minsan ay paghilom. Minsan, ito ang nagsasabi ng mga salita na hindi natin kayang bigkasin. Napakagat ng labi si Don Miguel. May gusto siyang sabihin. Gusto niyang ipagtapat ang bigat ng kasalanan, ang totoo sa likod ng trahedya.
Ang paghahanap ni Elena sa isang himig bago ang banggaan. Ang himig ng patawad na kanyang isinulat, ngunit kinasuklaman. Naglaho ang kanyang tapang. Hindi mo naiintindihan, Miss Santos. Sigaw ni Don Miguel, bumalik sa kanyang karaniwang pagiging mainitin. Umalis ka, hindi ka dapat narito. Hindi mo siya matutulungan. Napaatras si Gaya, nasaktan sa kanyang mga salita. Pero sir, si Ma'am Aurora po. Walang pero-pero. Putol ni Don Miguel. Umalis ka, ngayon na. Biglang, sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang napakahinang tinig ang umalingaw-ngaw mula sa silid ni Aurora. Himig, ang mga salita ay halos hindi marinig, ngunit sapat para marinig ni Gaya. Napaatras si Don Miguel, nagulantang. Lumingon siya sa silid ni Aurora. Nakita niya si Aurora na nakalingon sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa piano. Pagkatapos, dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay lumipat kay Gaya. Sabi niya, "Himig!" Bulong ni Gaya. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Bumalik ang tingin ni Don Miguel kay Gaya. Ang tingin niya ay puno ng pagkabahala, pagkalito, at isang maliit, napakaliit na kislap ng pag-asa. Ang mga salitang himig ay nagpatigil sa lahat. Para kay Gaya, iyon ay isang himala, isang napakaliit na salita, ngunit nagdadala ng napakalaking kahulugan. Iyon ang una, ang tanging tunog na lumabas sa bibig ni Aurora sa loob ng 2 taon. Napakagat ng labi si Tita Celia. Ang kanyang mga mata ay nanliit, tila hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Si Don Miguel naman ay nakatayo pa rin, nakatitig kay Aurora. Ang kanyang mukha ay balot ng pagkalito at takot. Ang takot na iyon ang nangingibabaw. Aurora, bulong ni Don Miguel, ngunit hindi para kay Gaya, kundi para sa sarili niya. Hinawakan ni Gaya ang braso ni Don Miguel. "Sir, narinig niyo po ba iyon?" Nagsalita si Ma'am Aurora. "Hindi pa po ba iyan sapat para maniwala kayo?" "Nagkataon lang iyan, Miss Santos." Matigas na sagot ni Don Miguel, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko hahayaan." Ngunit sa mga mata ni Gaya, may nakita siyang nagbago kay Aurora. Ang pagtingin ni Aurora sa piano. Ang munting salita, iyon ay sapat na. Iyon ang pahiwatig na hinahanap niya. Hininga niya ng malalim. "Sir, kung gusto nating tulungan si Ma'am Aurora, kailangan nating sundin kung ano ang sinasabi niya. Kahit hindi niya sabihin ng direkta. Ang piano po." Iyon ang susi. Walang sumagot si Don Miguel. Ngunit hindi niya rin pinigilan si Gaya. Lumabas si Tita Celia, padabog, dahil hindi niya kinaya ang eksena. Naglakad si Gaya patungo sa silid ni Aurora. Umupo siya sa tabi nito. "Ma'am Aurora," sabi niya, malumanay. "Naririnig mo ba ako? Ang piano. Gusto mo bang lumapit doon?" Hindi kumilos si Aurora. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatili sa piano. Kinabukasan, maaga pa lang, binuhat ni Gaya si Aurora papunta sa kanyang wheelchair. Dahan-dahan niya itong iginulong patungo sa sala. Ang paggalaw ay sinasadya. Maingat, ang grand piano ay nakatayo pa rin doon, nababalutan ng puting tela, tila isang napakalaking anino. Sa gitna ng silid, "Nandito na tayo, Ma'am Aurora," bulong ni Gaya. Hindi pa rin nagsasalita si Aurora, ngunit ang kanyang tingin ay matalim sa puting tela. "Gusto mo bang makita ang piano, ma'am?" tanong ni Gaya. Ang kanyang boses ay parang himig. Dahan-dahan, lumapit si Gaya sa piano. Kinurot niya ang gilid ng tela. Huminga siya ng malalim. At dahan-dahan, itinanggal niya ang puting tela. Nalaglag ang tela sa sahig at bumulaga ang maringal na grand piano. Ang itim na makintab na ibabaw nito ay tila sumisipsip sa liwanag at ang mga puti at itim na keys ay tila naghihintay na tipahin. Isang mahinang tunog ang lumabas sa bibig ni Aurora. Tunog ng pagkamangha. Nanatili si Gaya sa gilid. Hinahayaan si Aurora na tignan ang instrumento. Lumipas ang ilang minuto. Ang katahimikan ay sinira lamang ng mahinang paghinga ni Aurora.
Pagkatapos, isang bagay ang nagpabilis ng tibok ng puso ni Gaia. Dahan-dahan, bahagyang gumalaw ang mga daliri ni Aurora. Pilit na umabot patungo sa mga keys. Hindi niya ito naabot. Gusto mong hawakan? Tanong ni Gaia. Go? Marahang tumango si Aurora. Isang tango, isang malaking hakbang. Maingat na inilipat ni Gaia ang wheelchair ni Aurora papalapit sa piano. Hanggang sa maabot ng mga daliri ni Aurora ang mga keys, naghintay si Gaia. Nanginginig ang mga daliri ni Aurora, tila natatakot. Hindi niya pinilit. Hinayaan lang niya ang pagdududa, ang takot, ang lahat ng damdamin na lumandas sa kanyang mukha. Sa huli, dahan-dahan, isang daliri ang lumapat sa isang puting key. Plink. Isang napakahinang tunog. Ngunit para kay Gaia, ito ay parang isang simponya. Isang malalim na hininga ang lumabas sa bibig ni Aurora. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi pa nagtatagal, dumating si Don Miguel. Ang kanyang mukha ay seryoso. Nakita niya si Aurora sa harap ng piano. Ang kanyang daliri ay nakalapat sa isang key. Nagdilim ang kanyang mukha. Ano ito, Miss Santos? Sabi ni Don Miguel. Ang kanyang boses ay matalim. Sinabi kong huwag mong hahawakan ang piano. Sir, siya po ang gustong humawak. Paliwanag ni Gaia. Hindi pwede. Sigaw ni Don Miguel, lumapit. Ibalot mo ulit iyan. Ilayo mo siya dyan. Miguel, huwag mong pigilan ang anak mo. Isang matinis na boses ang sumabat. Si Tita Celia. Nakatayo sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pananabik. Malinaw na narinig niya ang sigawan. Hindi mo naiintindihan, Celia, sigaw ni Don Miguel. Nanginginig ang mga kamay ni Aurora. Ang mga mata niya ay nag-aalangan. Tumingin sa kanyang ama. Pagkatapos ay sa piano. Sir, kailangan niya itong gawin. Bulong ni Gaia kay Don Miguel. Ito ang unang beses na nagpakita siya ng interes. Ngunit hindi nakinig si Don Miguel. Hinila niya ang tela. Pilit na ibinabalik sa piano. Nakita ni Gaia ang biglang pagbabago sa mukha ni Aurora. Ang pag-aalangan ay napalitan ng galit. Ang mga labi niya ay nagsimulang manginig. Bigla, isang bagay ang nangyari na nagpatigil sa lahat. Sa halip na umiyak o sumuko, dahan-dahan, sa kanyang sariling lakas, iginalaw ni Aurora ang kanyang katawan. Ang kanyang mga kamay ay kumapit sa gilid ng piano. Ang kanyang mga paa, na matagal nang walang buhay, ay pilit na gumalaw. Nakatitig si Don Miguel. Natigilan si Gaia. Ginawa ni Aurora ang hindi inaasahan. Pilit niyang iniangat ang kanyang sarili, pilit na inabot ang pedal ng piano. Ang bawat galaw ay may kaakibat na hirap. Bawat hininga ay isang pakikipaglaban. Bumagsak ang kanyang mga kamay sa mga keys, nagdulot ng isang matining na ingay. Isang dissonance na nagpunit sa katahimikan. Aurora, hindi! Sigaw ni Don Miguel. Tumakbo papalapit. Bumagsak si Aurora sa sahig. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at galit. Ngunit sa halip na sumuko, isang bagay ang nag-alab sa kanyang mga mata. Isang pagnanais, isang determinasyon. Nagulat si Gaia, maging si Tita Celia ay natigilan. Sa harap ng kanyang amang nagagalit, sa harap ng kanyang tiyahing nagmamasid, at sa harap ng pianong nagdulot sa kanya ng sakit, dahan-dahan, gamit ang kanyang sariling lakas, itinulak ni Aurora ang kanyang sarili. Ang kanyang mga kamay ay kumapit sa gilid ng piano at sa tulong ng kanyang braso, nanginginig ang kanyang mga binti. Ang kanyang mukha ay puno ng hirap. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang noo, ngunit nakatayo siya. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo, nakatayo si Aurora Alonzo sa kanyang sariling mga paa. Sa harap ng piano, ang kanyang tingin ay matalim, puno ng paglaban. Ang kanyang mga mata ay hindi na walang buhay. Ngayon,
Nagliliyab ito. Isang ngiti, malapad at puno ng pag-asa ang unti-unting lumabas sa mukha ni Gaia. Ngunit tulad ng isang babasagin, bumagsak muli si Aurora sa sahig. Ang kanyang mga binti ay hindi na kinaya ang bigat. Nagmadali si Don Miguel papalapit. Ang kanyang mukha ay balot ng takot at pagkabigla. Gusto niyang yakapin si Aurora, ngunit nag-aatubili siya. Nakatitig si Aurora sa kanyang ama. Ang galit sa kanyang mga mata ay hindi nawala, ngunit may halo na rin ng pagnanais. Huminga ng malalim si Don Miguel. Tiningnan niya si Aurora, pagkatapos ay si Gaia, pagkatapos ay ang piano. Ang kanyang mukha ay balot ng takot, ngunit sa gitna ng takot na iyon, isang maliit na kislap ng pag-asa ang unti-unting lumabas, tulad ng isang araw na sumisikat sa kabila ng makapal na ulap. Ang maliit na kislap na iyon ay nagpabago sa lahat. Nanginginig ang mga kamay ni Don Miguel. Nakatayo siya. Nakatitig pa rin kay Aurora na ngayoy nakasandal na ulit sa kanyang upuan, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nagliliyab sa determinasyon. Ang mga natitirang segundo na iyon, kung saan nakatayo si Aurora sa kanyang sariling lakas, ay tila isang sumpa at pagpapala sa kanyang paningin. Sumpa, dahil nagpaalala ito sa kanya ng kanyang malalim na takot at pagkakamali. Pagpapala dahil ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang anak na lumaban. Aurora, bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla. Lumapit si Gaia at maingat na inalalayan si Aurora pabalik sa kanyang wheelchair. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niya lang ang katahimikan na balutin ng pamilya Alonzo. Ang katahimikang sinira lamang ng paghinga ni Don Miguel, na tila ba hirap na hirap siyang huminga. Maya-maya, umalis si Tita Celia. Ang kanyang mukha ay halong pagkadismaya at pagkamangha. Hindi niya inaasahan ang paglaban ni Aurora. Mag-isa si Don Miguel sa sala. Nakatitig siya sa piano. Ang itim na makintab na ibabaw nito ay tila sumasalamin sa lahat ng kanyang pagsisisi. Kinabukasan, lumipas ang araw ng tahimik. Hindi nagsalita si Don Miguel tungkol sa nangyari, ngunit may nararamdaman siyang kakaiba sa bahay. Hindi na ito kasing tahimik tulad ng dati. May bagong enerhiya. Ang enerhiya ng pag-asa na pinipilit sumilip mula sa mga bitak ng kanilang kalungkutan. Kinagabihan, hindi makatulog si Don Miguel. Ang imahe ni Aurora na nakatayo ay paulit-ulit sa kanyang isipan. Ang kanyang mga mata, puno ng galit at pagnanais. Naramdaman niya ang pagkabalisa, ang pagdududa. Mali ba siya? Mali ba siya sa pagpipigil kay Aurora? Dahan-dahan, bumangon siya at nagtungo sa silid ni Aurora. Nakita niya si Gaia na nakaupo sa isang upuan sa tabi ng kama. Nagbabasa ng libro, ang ilaw ay mahina. Natutulog na si Aurora. Umupo si Don Miguel sa isa pang upuan sa tapat ni Gaia. Ilang sandali silang tahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang paghinga ni Aurora. Miss Santos. Bulong ni Don Miguel. Ang kanyang boses ay basag. Ang nakita ko kanina. Hindi ko maintindihan. Naintindihan po namin siya, sir. Sagot ni Gaia. Malumanay. Gustong lumaban ni Ma'am Aurora. Hindi pa po siya sumusuko. Napakagat ng labi si Don Miguel. Hindi ko maintindihan. Bakit ang piano? Bakit niya gustong lumapit doon? Tiningnan ni Gaia si Don Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkaawa. Sir, ang piano po, ito ang simbolo ng nakaraan ninyo. Ang masasaya ninyong alaala. Ang mga alaala ni Ma'am Elena at marahil ang mga pangarap ni Ma'am Aurora. Napaigtad si Don Miguel sa pagbanggit kay Elena. Ang kanyang puso ay kumirot. Kasalanan ko, bulong niya. Ang kanyang mga mata ay lumabo sa luha. Kasalanan ko kung bakit siya ganyan. Kung bakit siya hindi na makatayo, umiling si Gaia. Hindi po, sir. Walang may kasalanan sa aksidente. Hindi niyo po dapat sisihin ang sarili niyo. Hindi mo naiintindihan, Miss Santos. Sabi ni Don Miguel. Ang kanyang boses ay mas malalim. Ang musika, ito ang simula ng lahat. Ang piano, ito ang pader sa pagitan namin ni Elena.
Nagsimula siyang magkwento. Ang kanyang mga salita ay mabagal, puno ng pasakit. Si Elena, napakagaling niyang tumugtog. At si Aurora, parang ina niya. May talento. Pero ako, natatakot ako. Natatakot ako na maranasan niya ang naranasan ng kapatid ko. Isang iglap, bumalik sa isipan ni Don Miguel ang mukha ng kanyang kapatid na si Clara. Ang kanyang mga kamay sa piano, ang kanyang malakas na pagtugtog at ang huling araw, ang pressure, ang expectations, ang pagbagsak. Pinigilan ko si Elena, patuloy niya. Naturuan si Aurora. Pinagbawalan ko ang musika sa bahay na ito. Akala ko, iyon ang tama. Akala ko, iyon ang magpoprotekta kay Aurora. Pero, naggalit si Elena. Sobrang galit. Nag-away kami. Doon na nagsimula ang lahat. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nag-away kami ng gabing iyon. Tungkol sa piano. Tungkol sa musika. Sinabi niya. Sinabi niya na sinisira ko ang pangarap ni Aurora. Ang alaala ng argument na iyon ay malinaw. Ang galit ni Elena, ang kanyang sariling pagpupumilit. Ang huling mga salita niya bago umalis si Elena, dala-dala si Aurora sa kotse. Pagkatapos noon, nangyari ang aksidente. Nagmamaneho si Elena at sumikip ang lalamunan ni Don Miguel. Hindi niya kayang tapusin ang pangungusap. "Sir," sabi ni Gaya, ang kanyang tinig ay puno ng empatiya. "Kahit ano pa man ang nangyari, hindi niyo po kasalanan iyon." "Paano kung kasalanan ko, Miss Santos?" tanong ni Don Miguel. Ang kanyang tingin ay nakatutok sa kawalan. Kung ang takot ko, ang pagpipigil ko, ang nagtulak sa kanya na umalis ng gabing iyon, naramdaman ni Gaya ang bigat ng mga salita ni Don Miguel. Sa kanyang isipan, nagsimula siyang iugnay ang mga piraso. Ang pagiging tahimik ni Aurora, ang pagtingin niya sa piano, ang pag-iyak ni Don Miguel habang nagbabantay si Gaya kay Aurora sa mga sumunod na araw. Nagsimula siyang maghanap. Hindi siya nagtatanong. Tahimik lang siya. Nagbabasa ng mga lumang aklat sa library. Naglilinis ng mga lumang drawer. Nag-aayos ng mga hindi nagamit na gamit. May hinahanap siya. Isang bagay na makapagpapaliwanag. Isang bagay na mag-uugnay sa mga sinabi ni Don Miguel sa nangyari sa aksidente. Isang hapon, nakita ni Don Miguel si Gaya na nasa lumang silid-aralan ni Elena. Ang silid ay puno ng mga nakakalat na papeles, lumang mga libro at mga nakabalot na gamit. Nakita niya si Gaya na may hinahawakang isang lumang notebook. Tila ba nagbabasa ito? Nagtago si Don Miguel. May kakaibang takot siyang nararamdaman. Ang takot na malaman ang buong katotohanan. Muli, bumalik ang alaala ng gabing iyon. Ang ulan, ang sigawan, ang pagmamaneho ni Elena, ang pagbilis ng sasakyan, ang pagtaas ng kanyang kamay, ang pag-abot niya sa kung ano. Sa loob ng kotse, isang malaking ingay, ang tunog ng metal na nagbanggaan, ang kanyang pagdating sa scene, ang pagmamadali ng mga paramedics, ang kanyang pangalan na binabanggit ni Elena, mahina, bago siya nawalan ng ulirat, Miguel, at ang tingin ni Aurora sa kanya, puno ng pagkalito, bago siya tuluyang mawalan ng malay. Hindi niya nakita kung ano ang inabot ni Elena. Hindi niya alam. Ngunit alam niyang may inabot ito. Puno ni pagdududa si Don Miguel. Kung totoo ang sinabi ni Gaya na ang musika ay maaaring paghilom at hindi sumpa, paano niya ito babaguhin? Paano niya babaguhin ang lahat ng sakit na idinulot niya? Kinagabihan, hindi na kinaya ni Don Miguel. Kumuha siya ng isang bote ng whiskey at umupo sa tabi ng piano. Ininom niya ang alak, pilit na inaanod ang sakit. May narinig siyang yapak. Si Gaya. "Sir Miguel," sabi niya, malumanay. "Okay lang po ba kayo?" "Okay lang ako, Miss Santos." Sagot ni Don Miguel. Ang kanyang boses ay malabo.
Masaya ako dahil nakita ko si Aurora na lumaban. Masaya ako dahil mali ako. Mali ako sa pagpigil sa kanya. Ngumiti si Gaia. Hindi po kayo nag-iisa, sir. Nag-iisa ako, Gaia. Sabi ni Don Miguel, ang kanyang mga mata ay nanlabo. Hinila niya ang isang lumang litrato mula sa kanyang bulsa. Isang litrato ni Elena. Ang kanyang ngiti, ang kanyang maligayang mukha. Si Elena... siya... Hinabol niya ang kanta. Gaia. Bulong ni Don Miguel. Ang luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Hinawakan niya ang litrato, tila ba ito ang kanyang huling pagkakapit sa katotohanan. Ang himig ng patawad ko, ang kantang sinulat ko para kay Aurora. Kinasusuklaman ko ang kantang yon, Gaia. Kinasusuklaman ko, kumalat sa hangin ang bawat salita ni Don Miguel. Mabigat at puno ng kirot. Ang himig ng patawad. Isang kanta na kinasusuklaman ng lumikha. Ngunit para kay Gaia, ito ay isang mahalagang piraso ng palaisipan. Nagkakabit-kabit ang mga detalye sa kanyang isipan, ang pagtingin ni Aurora sa piano, ang kanyang paglaban, ang pag-amin ni Don Miguel. Tiningnan ni Gaia ang lasing na si Don Miguel, na ngayon ay halos gumuho na sa tabi ng piano. Hindi niya nakalimutan ang kanyang pinagdaanan, ang sakit ng hindi maisalbang. Isang mahal sa buhay, ang pagkamatay ng kanyang pinsan, na katulad ni Aurora, ay lumaban din sa isang sakit na nagpakulong sa kanya sa kama. Naramdaman niya ang matinding pagnanais na tulungan ang pamilyang ito, hindi lang bilang trabaho, kundi bilang isang misyon. Sir, sabi ni Gaia, dahan-dahan, lumuhod siya sa tabi ni Don Miguel. Hindi ko po naiintindihan ang buong kwento, pero ang kanta po, baka ito ang susi. Ang kanta na iyon, ang hinahanap ni Elena, hindi ba? Bahagyang umiling si Don Miguel. Hindi ko alam, hindi ko nakita, basta bigla na lang. Hinawakan ni Gaia ang balikat ni Don Miguel. Sir, kailangan po nating malaman, para po kay Ma'am Aurora, at para sa inyo, baka po hindi pa huli ang lahat. Habang natutulog si Don Miguel dahil sa kalasingan, nagdesisyon si Gaia. Hindi siya makakapag-isip ng maayos sa umaga. Kailangan niya itong gawin ngayon. Naglakad si Gaia patungo sa lumang silid-aralan ni Elena. Ang silid na ito ay tila isang kapsula ng panahon, puno ng mga alaala. May mga nakakalat na sheet music, mga libro, at mga personal na gamit ni Elena. Sinimulan ni Gaia ang kanyang paghahanap. Maingat niyang inisa-isa ang bawat drawer, bawat sulok. Hinanap niya ang anumang bakas ng himig ng patawad o anumang pahiwatig kung bakit iyon hinahanap ni Elena. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang manuskrito, nakita niya ang isang maliit na journal, nakatago sa ilalim ng isang pira-pirasong sheet music. May nakasulat na pangalan sa harapan, Elena Alonzo. Nanginginig ang mga kamay ni Gaia nang buksan niya ang journal. Ang bawat pahina ay sulat kamay ni Elena, puno ng mga tala tungkol sa musika, sa kanyang pamilya, at sa kanyang mga pangarap. Dahan-dahan siyang nagbasa. The 18th of August, 20XX. Napakasakit ng puso ko. Hindi maintindihan ni Miguel ang pagmamahal ko sa musika. Ang pagmamahal ko para sa pangarap ni Aurora. Pinipigilan niya ako. Pinipigilan niya kaming lahat. Kakaiba si Miguel. Minsan, nakikita ko ang sakit sa kanyang mga mata. Alam kong may kinalaman ito sa kanyang kapatid, kay Clara. Pero hindi ko alam kung paano siya tutulungan. Nakita ko ang isang bagong kanta sa kanyang mesa. Hindi pa tapos. Ang himig ng patawad. Para kay Aurora daw. Napakaganda. Alam kong ito ang susi. Ito ang magbubuklod sa kanilang mag-ama. Kung marinig lang ito ni Aurora, sigurado akong magbabago ang lahat. Napakapit ng mahigpit si Gaia sa journal. Ang mga mata niya ay lumaki sa pagkamangha. Ito ang koneksyon. Patuloy siyang nagbasa. The 20th of August, 20XX. Nag-away kami ni Miguel ng matindi.
Sinabi niya na ayaw niyang makita si Aurora na maging tulad ni Clara. Pinipilit niyang isara ang pintuan ng musika para kay Aurora. Hindi ko ito kaya. Hindi ko hahayaan na masira ang pangarap ng anak ko. Umalis ako. Dali-dali akong umalis. Gusto kong lumayo. Pero habang nagmamaneho ako, nakita ko ang draft ng Himig ng Patawad na nalaglag sa ilalim ng upuan. Alam kong ito ang paraan para makausap si Miguel para mapakita sa kanya na mali siya. Na ang musika ay pagmamahal, hindi sumpa. Kung maipakita ko lang ito kay Aurora, doon natapos ang sulat. Ang susunod na pahina ay blanko. Ang susunod na pahina ay ang simula ng trahedya. Nanginginig si Gaia. Nakita niya ang buong kwento. Hindi sinasadya ni Elena ang aksidente. Hinabol niya ang kanta ni Don Miguel, ang Himig ng Patawad. Gusto niyang gamitin ito para pagbuklo din silang tatlo. Biglang, may narinig siyang kaluskos sa likod niya. Lumingon siya. Nakatayo si Tita Celia sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sa kanyang mga kamay, may hawak siyang isang maliit na kahon. "Ano ang ginagawa mo dito?" Singhal ni Tita Celia. Ang kanyang boses ay matalim. "Hinahalungkat mo ang mga gamit ng patay. Wala kang karapatan." "Tita Celia, nakita ko po ito," sabi ni Gaia. Pilit na pinapakalma ang sarili at itinaas ang journal. "Ito ang journal ni Ma'am Elena at ang Himig ng Patawad po." "Walang Himig ng Patawad!" Sigaw ni Tita Celia. Nilapag niya ang kahon sa mesa at kumuha ng ilang piraso ng papel mula dito. "Ito ang mga gamit ni Elena at walang anumang himig ng patawad dito." Pinakita ni Tita Celia ang mga papel, mga receipts, lumang sulat at ilang sheet music na halatang hindi pa tapos. "Pero Tita Celia," nabanggit po sa journal. "Nabanggit? Ang journal na iyan ay maaaring gawa-gawa lang mo." Akusa ni Tita Celia. "Gawa-gawa mo para makakuha ng simpatiya, para manira ng pamilya." Lumingon si Tita Celia sa direksyon ng pintuan. Nakita niya si Don Miguel na naglalakad papalapit. Ang kanyang mukha ay balot ng pagod at pagkalito. "Miguel!" sigaw ni Tita Celia. "Buti gising ka. Nakita mo ba ito? Ang nurse mong ito hinahalungkat ang mga gamit ni Elena. Gusto niyang sirain ang pamilya natin. Gusto niyang maniwala ka sa mga kasinungalingan." "Hindi po, sir," sabi ni Gaia. "Nakita ko po ang journal. Ito po ang katotohanan." Ngunit si Tita Celia ay mas mabilis. Kinuha niya ang journal mula sa kamay ni Gaia. At dahan-dahan, sa harap ni Don Miguel, punit-punitin niya ito. "Walang journal na ganyan. Walang himig ng patawad," sigaw ni Tita Celia. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Lahat ng yan ay kasinungalingan. Ang katotohanan ay may balak siyang masama. Galing ka sa isang pamilya ng mga mahihirap na may sakit sa pag-iisip. Ang pinsan mo, hindi ba? Ang kapatid ni Elena ang nagpakamatay dahil sa kabaliwan. At ngayon, gusto niyang lokohin ka para makuha ang pera mo. Nanginginig si Gaia. Ang mga salita ni Tita Celia ay parang mga saksak. Oo, ang kanyang pinsan ay may sakit. Oo, namatay siya. Ngunit hindi iyon dahilan para siraan siya. "Hindi po totoo iyan, sir," sigaw ni Gaia. Ang kanyang boses ay basag. "Ang aking pinsan, hindi siya baliw. Nagkaroon lang siya ng depression at hindi ko siya naisalba. Kaya gusto kong tulungan si Ma'am Aurora. Hindi para sa pera." Ngunit huli na. Ang mga salita ni Tita Celia, ang kanyang pagiging matalas, ang kanyang kakayahang manira ay nagtagumpay. Nakatitig si Don Miguel kay Gaia. Ang kanyang mukha ay puno ng pagdududa at kawalan ng pag-asa. Ang mga salita ni Tita Celia tungkol sa kanyang pinsan, tungkol sa kanyang sariling nakaraan, ay nagpaikot-ikot sa kanyang isipan. "Miss Santos," bulong ni Don Miguel. Ang kanyang mga mata ay nanlabo. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. "Umalis ka. Hindi ka na kailangan dito. Hindi ko na alam kung sino ang dapat kong paniwalaan.
Sinaksak ng mga salita ni Don Miguel ang puso ni Gaia. Ang pagtingin niya, puno ng pagdududa, ay mas masakit pa sa anumang sampal. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang pagtitiyaga ay tila nawalan ng saysay. Ang mga punit-punit na pahina ng journal ni Elena ay nagkalat sa sahig, kasama ng kanyang mga pangarap na makatulong. Tumalikod si Tita Celia, ang isang ngiti ng tagumpay ay bahagyang sumilip sa kanyang mga labi. Alam niyang nakuha niya ang gusto niya. "Sir," bulong ni Gaia, ang kanyang boses ay basag. Hindi po totoo ang sinasabi ni Tita Celia. "Ang pinsan ko, oo, nagkaroon siya ng depresyon at hindi ko siya naisalba. Kaya ko po ito ginagawa, sir. Ayaw ko pong mangyari iyon kay Ma'am Aurora." Ngunit si Don Miguel ay nakatitig sa kawalan. Ang mga alaala ng kanyang kapatid na si Clara, na nagpakamatay dahil sa depresyon, ay bumalik sa kanyang isipan. Ang pagkamatay ni Elena, ang lahat ay naghalo-halo sa kanyang utak, bumubuo ng isang nakakatakot na konklusyon. Ang lahat ng tao na kanyang minamahal o sinubukang tulungan ay nawala sa kanya. At ngayon, si Gaia, "Umalis ka na, Ligaya," sabi ni Don Miguel. Ang kanyang boses ay malamig, walang emosyon. "Tapos na ang lahat. Hindi mo na kailangang bumalik dito." De Examda, hindi niya nais makita si Gaia. Ang presensya niya ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling kahinaan, ng kanyang pagkabigo. Nanginginig ang mga kamay ni Gaia. Yumuko siya at dahan-dahan, pinulot niya ang mga punit-punit na piraso ng journal ni Elena. Mahalaga ang mga ito. Kahit punit-punit, ito ang katotohanan. Kasama ang ilang sheet music na nasa ibabaw ng journal. Hindi siya nagsalita. Wala nang silbi ang mga salita. Tumalikod siya at naglakad palabas ng silid-aralan. Ang bawat hakbang ay mabigat. Nang makalabas siya ng mansyon, huminga si Gaia ng malalim. Ang sariwang hangin ng Tagaytay ay tila hindi sapat para burahin ang bigat sa kanyang puso. Ang pagkabigo, ang pangungulila. Nang umalis si Gaia, bumagsak si Don Miguel sa upuan. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Ang katahimikan ay bumalik sa mansyon. Ngayon, mas mabigat, mas madilim. Aurora. Bumalik si Don Miguel sa silid ni Aurora. Nakita niya ang kanyang anak, nakasandal sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang piano sa sala ay muling nababalutan ng puting tela. Tila isang kabaong. Naramdaman ni Aurora ang presensya ng kanyang ama. Marahan siyang lumingon. Walang emosyon sa kanyang mga mata. Walang galit. Walang determinasyon. Ang lahat ng pag-unlad na nagawa ni Gaia ay tila nawala. "Aurora," bulong ni Don Miguel. Lumapit siya, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang mga araw ay lumipas na puno ng katahimikan. Hindi na bumalik si Gaia. Ang mga halaman sa pasilyo ay nagsimulang manghina muli. Ang kanilang mga dahon ay nanilaw. Ang bahay ay mas naging tahimik kaysa dati. Si Don Miguel ay nanatili sa kanyang tanggapan. Umiinom, pilit na inaanod ang kanyang sakit. Ngunit ang alak ay hindi na nakatulong. Ang bawat patak ay tila nagpapabigat sa kanyang konsensya. Isang gabi, malakas ang ulan sa labas. Ang kulog at kidlat ay nagbibigay ng nakakatakot na liwanag sa mansyon. Si Don Miguel ay nakaupo sa kanyang desk. Ang bote ng whiskey ay halos ubos na. Nakita niya ang mga punit-punit na piraso ng papel na nakuha niya mula sa sahig sa silid-aralan. Ang mga iyon ay naligaw sa kanyang bulsa. Nang hindi niya namamalayan, kinuha niya ang mga iyon, mga piraso ng sheet music at ang journal ni Elena. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Pilit niyang pinagkabit-kabit ang mga piraso. Ang bawat isa ay tila isang piraso ng kanyang sirang buhay. Unti-unti, nabuo ang isang bahagi ng journal. Ang sulat kamay ni Elena, ang himig ng patawad. Para kay Aurora daw. Napakaganda. Alam kong ito ang susi. Ito ang magbubuklod sa kanilang mag-ama. Kung marinig lang ito ni Aurora, sigurado akong magbabago ang lahat.
Nanginig si Don Miguel. Ang himig ng patawad. Ang kanta na kanyang kinasuklaman. Ang kanta na, sa kanyang isipan, ay nagdulot ng lahat ng sakit. Pero para kay Elena, ito ang susi. Naramdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang noo. Ang lahat ng sinabi ni Tita Celia. Ang lahat ng kanyang pagdududa. Unti-unting naglaho. Ang nakakakilabot na katotohanan ay unti-unting lumabas. Ang tunog ng ulan sa labas. Ang mga boses ni Elena. Ang kanyang pag-abot sa sheet music sa ilalim ng upuan. Ito ang dahilan. Hindi ang argument. Hindi ang kanyang galit, kundi ang kanyang kanta. Ang kanta na kanyang nilikha. Bumagsak si Don Miguel sa sahig. Ang mga piraso ng journal ay nakakalat sa kanyang paligid. Ang kanyang mga mata ay nanlabo. Puno ng luha at pagsisisi. Ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa anumang inakala niya. Siya ang may kasalanan. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kanyang musika. Ang himig ng patawad. Ito ang pangalan ng kanta na pumatay sa kanyang asawa. At ngayon, ito ang susi sa paghilom ng kanyang anak. Sa silid ni Aurora, ang dalagita ay nakaupo sa kanyang wheelchair, nakatitig sa bintana, kung saan ang ulan ay patuloy na bumabagsak. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang kanyang puso ay puno ng kawalan ng pag-asa. Ang muling pag-asa na nagkaroon siya sa presensya ni Gaia ay naglaho. Naramdaman niya ang bigat ng katahimikan sa bahay. Ang katahimikan na tila ba hinding-hindi na muling masisira. Ang kanyang pangarap na makabalik sa piano, na makatugtog muli, ay tila isang malayo ng alaala. Sa isipan ni Aurora, isang imahe ang bumalik. Ang ngiti ni Elena habang tinuturuan siya sa piano. Ang kanyang mga kamay, malumanay na gumagabay sa kanyang maliliit na daliri. Ang tunog ng musika, isang butil ng luha ang dumaloy sa pisngi ni Aurora. At sa ilalim ng puting tela, ang piano ay nanatiling tahimik. Nang magising si Don Miguel, masakit ang kanyang ulo, ngunit mas masakit ang kanyang puso. Ang mga punit-punit na piraso ng journal ni Elena ay nakakalat pa rin sa sahig at ang mga salita niya ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang himig ng patawad. Ang kanta na, sa kanyang takot, ay naging dahilan ng trahedya. Ngayon, alam niyang ito ang huling pagtatangka ni Elena na pagbuklodin silang tatlo. Bumangon siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Kailangan niyang hanapin si Gaia. Kailangan niyang itama ang kanyang pagkakamali. Ngunit bago pa man siya makalabas ng silid, may narinig siyang mahinang tunog mula sa silid ni Aurora. Isang ingay. Hindi tunog ng piano. Isang tunog na tila paggalaw. Nagmamadali siyang lumabas at nagtungo sa silid ni Aurora. Nakita niya ang kanyang anak. Hindi nakaupo sa wheelchair. Si Aurora ay nasa sahig. Pilit na ginagapang ang kanyang sarili patungo sa bintana, kung saan ang unang sinag ng araw ay nagsisimulang sumilip. Ang kanyang mga mata, bagamat puno pa rin ng sakit, ay nagpakita ng isang pagnanais. Ang pagnanais na muling makita ang mundo. Ang pagnanais na makalabas sa kanyang kabaong ng kalungkutan. Naalala ni Don Miguel ang mga salita ni Gaia. Hindi pa po siya sumusuko, at sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Ang takot ay napalitan ng determinasyon. Aurora! Bulong ni Don Miguel. Lumapit siya at marahan na binuhat ang kanyang anak. Inilagay sa wheelchair. Hindi niya inaasahan ang paglaban. Papa! Ang tinig ni Aurora ay mahina. Halos hindi marinig. Ngunit ito ay puno ng pagnanais. Ang kanyang kamay ay itinuro sa labas. Hinaplos ni Don Miguel ang buhok ng kanyang anak. Oo, Aurora, lalabas tayo. At tutugtog tayo. Dahil alam kong iyon ang gusto ni Mama. Ngayon, kailangan niyang hanapin si Gaia. Nagmamadali si Don Miguel palabas ng mansyon. Nagmaneho siya, pilit na inaalala ang address ni Gaia na nakita niya sa mga papeles. Nang makarating siya sa maliit na bahay ni Gaia, kumatok siya ng malakas. Binuksan ni Gaia ang pinto.
Ang kanyang mga mata ay dilat sa gulat. "Sir Miguel?" tanong niya. "Ligaya," sabi ni Don Miguel. Ang kanyang boses ay basag. Lumuhod siya sa harap ni Gaya. "Patawarin mo ako, Ligaya. Mali ako. Ang lahat ng sinabi ko, kasinungalingan. Kailangan ko ang tulong mo." Kailangan ka ni Aurora. Ang himig ng patawad. Nahanap ko ang mga piraso. Si Elena, gusto niyang makita ni Aurora ang kanta. Ito ang susi. Kailangan nating ito. Nanginginig si Gaya. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Don Miguel. Hinawakan niya ang kamay ni Don Miguel at tinulungan siyang tumayo. "Nasa akin pa rin po ang mga piraso, sir," sabi ni Gaya. Dahan-dahan niyang inilabas ang mga punit-punit na bahagi ng journal at sheet music mula sa kanyang bag. "Hindi ko po ito itinapon." Sa sandaling iyon, ang maliit na bahay ni Gaya ay naging isang silid ng pag-asa. Pinagkabit-kabit nila ang mga piraso ng journal at ang himig ng patawad. Naging malinaw ang lahat, ang pagmamahal ni Elena sa kanyang pamilya, ang kanyang pagtatangka na gamitin ang musika para pagbuklodin ang kanyang asawa at anak, at ang kanyang huling hangarin na makita si Aurora na tumugtog. "Kailangan nating lumaban, Gaya," sabi ni Don Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. "Kailangan nating ipagtanggol si Aurora at ang pamilya natin." Sumang-ayon si Gaya. Nang bumalik sila sa mansyon, nandoon na si Tita Celia, kasama ang isang abogado. "Ito na, ang mga taksil ay bumalik," sigaw ni Tita Celia. "Miguel, ang nurse na ito ay sinisiraan ka. Gusto niyang kontrolin si Aurora at ang mga ari-arian mo. Tingnan mo." Ngunit si Don Miguel ay hindi natinag. Hawak niya ang mga pinagdugtong na piraso ng journal at ang himig ng patawad. "Celia," sabi ni Don Miguel, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. "Tama na. Alam ko na ang lahat ng katotohanan. Alam ko na ang lahat ng kasinungalingan mo." Ibinigay niya ang mga piraso ng journal sa abogado. "Ito ang journal ni Elena. Ito ang katotohanan sa likod ng aksidente. Hindi niya sinasadya. Hinabol niya ang kantang ito, ang himig ng patawad, na isinulat ko para kay Aurora. Gusto niyang ibigay ito kay Aurora. Gusto niyang pagbuklodin kami. Pero ikaw, Celia, itinago mo ito." Nagulat si Tita Celia. Ang kanyang mukha ay namutla. "Hindi, kasinungalingan." "Hindi," sabi ni Gaya lumapit. "Ang himig ng patawad ay narito. At ito ang patunay na ginawa mo ang lahat para sirain ang pamilyang ito." Lumabas ang lahat ng katotohanan. Ang motibo ni Tita Celia, ang kanyang pagmamaniobra, ang kanyang pagnanais na makuha ang ari-arian ng mga Alonzo. Ang abogado ay nagulat sa mga revelasyon. Sa pagtatapos ng paghaharap, umalis si Tita Celia. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Ang kanyang reputasyon ay wasak. Ang pamilya Alonzo ay muling naging buo, ngunit ang pinakamahalagang laban ay hindi pa tapos. Lumapit si Don Miguel kay Aurora. "Aurora," sabi niya, "alam kong mahirap, pero kaya mo ito." Hinawakan ni Gaya ang kamay ni Aurora. "Kaya mo ito, Ma'am Aurora. Naniniwala kami sa iyo." At sa mga sumunod na araw, nagsimula ang tunay na paghilom. Sa tulong ni Gaya, sinimulan ni Aurora ang kanyang therapy. Hindi lang sa pisikal, kundi sa emosyonal din. Sa bawat maliit na pag-unlad, sa bawat paggalaw, nandoon si Gaya, nagbibigay ng suporta. Nandoon si Don Miguel, na ngayon ay puno ng pagmamahal at pag-unawa. Unti-unti, nagsimulang lumakad si Aurora gamit ang mga saklay. Ang bawat hakbang ay isang hamon. Ngunit sa bawat hakbang, naroon ang kanyang ama. At si Gaya, nagbibigay ng lakas. At ang piano. Isang hapon, inilagay ni Gaya ang wheelchair ni Aurora sa harap ng piano. Hindi na ito nababalutan ng tela. Nagliliwanag ito, tila naghihintay. "Aurora," sabi ni Don Miguel, "gusto mo bang subukan?" Tumingin si Aurora sa piano.
Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit matatag. Sa tulong ni Gaia, lumabas siya sa kanyang wheelchair. Dahan-dahan, gamit ang kanyang mga saklay. Lumapit siya sa piano. Umupo siya sa harap ng piano. Hinaplos niya ang mga keys. Ang himig ng patawad ni Don Miguel. Ngunit hindi niya iyon tinugtog. Sa halip, huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang gumalaw sa mga keys. Hindi ito ang himig ng patawad. Ito ay isang bagong kanta. Isang kanta na gawa niya. Ang mga unang nota ay malumanay, tila naghahanap. Pagkatapos, unti-unting lumakas. Ang bawat nota ay puno ng emosyon. Sakit, paglaban, pag-asa, pagmamahal. Ito ay hindi isang kanta ng pighati, kundi isang simponya ng paghilom. Isang kanta ng pagbangon mula sa kadiliman. Ito ang muling pagsibol. Su Taisin, ang bawat nota ay lumabas sa piano, lumaganap sa buong mansyon. Ang tunog ay malakas at puno ng buhay. Si Don Miguel ay nakatayo sa likod ni Aurora. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagmamalaki. Si Gaia ay nakatitig sa kanya. Isang ngiti na halos hindi niya mapigilan. Sa pagtatapos ng kanta, ang huling nota ay umalingaw-ngaw sa hangin. Bumangon si Aurora. Sa tulong ng kanyang mga saklay, humarap siya sa kanyang ama. Niyakap ni Don Miguel si Aurora ng mahigpit. "Anak ko," bulong niya. "Patawarin mo ako. Napakagaling mo." Ang musika ay muling bumalik sa mansyon ng mga Alonzo. Ngunit ngayon, hindi na ito musika ng pighati o takot. Ito ay musika ng pag-asa, ng paghilom, ng pagmamahal. Nagsimulang magbalik ang inspirasyon ni Don Miguel. Muling sumulat siya ng mga kanta, ngunit hindi na para sa kanyang sarili. Para kay Aurora, para kay Ligaya, para sa pag-asa. Isang gabi, nakaupo si Don Miguel sa sala, nakikinig kay Aurora na nag-e-ensayo sa piano. Lumapit si Gaia sa kanya. "Ang ganda po ng himig," sabi ni Gaia. Ang kanyang boses ay malumanay. "Oh," sagot ni Don Miguel. "Ang himig ng pag-asa, ang himig ng paghilom." Tiningnan niya si Gaia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. "Salamat, Ligaya. Ikaw ang nagdala ng liwanag sa bahay na ito. Ikaw ang nagdala ng himig pabalik sa amin." Ngumiti si Gaia. "Hindi po ako, sir. Kayo po at si Ma'am Aurora. Kayo po ang nagdesisyon na lumaban. Kayo po ang nagdesisyon na maniwala na ang mansyon ng mga Alonzo, na dating isang kabaong ng kalungkutan, ngayon ay isang kanlungan ng musika at pagmamahal. Ang mga pader ng takot at pighati ay nabasag at pinalitan ng mga himig ng pag-asa. Si Aurora, na dating nakakulong sa kadiliman, ay muling naging bukang liwayway. Ang kanyang musika ay nagbibigay ng inspirasyon sa lahat. Si Don Miguel, na dating nababalot sa pagsisisi, ay natuto ng magpatawad sa sarili at muling sumulat ng mga himig ng pag-asa. At si Ligaya, ang nurse na nagdala ng liwanag, ay nakahanap ng bagong pamilya at bagong pag-asa sa pagtulong sa iba at sa paghahanap ng sarili niyang kaligayahan. Ang kanilang kwento ay isang simponya ng paghilom na nagpapatunay na ang pagmamahal, tiyaga at musika ay may kapangyarihang pagalingin ang pinakamalalim na sugat. At dito nagtatapos ang kwento ng mga Alonzo, ng kanilang paghilom at muling pagsibol sa piling ng musika at pag-ibig. Sa bawat himig at bawat kabanata, mula sa pinakamadilim na sulok ng mansyon ng Alonzo hanggang sa muling pag-awit ng piano, sinamahan ninyo kami sa bawat luha, sa bawat pagsubok, at sa bawat kislap ng pag-asa. Hindi naging madali ang pagsulat ng kwentong ito. Dahil sa bawat salita ramdam ko ang bigat ng pighati at ang init ng pag-asa. Ginabayan ako ng bawat karakter, ng kanilang mga pangarap, ng kanilang mga takot, at ng kanilang matinding pagnanais na maghilom. Ang kwentong ito ay higit pa sa pag-ibig sa pagitan ng dalawang tao.
Ito ay pag-ibig sa pamilya, pag-ibig sa sarili, at ang pagtuklas sa kapangyarihan ng pagpapatawad. Ito ay paalala na ang pinakamalalim na sugat ay maaaring maging daan patungo sa pinakamalakas na paghilom. Na ang musika ay hindi lamang tunog, kundi wika ng kaluluwa, at na kahit sa pinakamadilim na sandali, laging may liwanag na naghihintay na sumibol. Sana, tulad ni Aurora at Don Miguel, makahanap din kayo ng sarili ninyong himig ng paghilom sa inyong mga buhay. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin, ang inyong mga damdamin. Anong bahagi ng kwento ang kumurot sa inyong puso? Anong mensahe ang nanatili sa inyong isipan? Ibahagi ninyo sa amin ang inyong mga kaisipan. Muli, maraming salamat sa pagiging bahagi ng Ang Muling Pagsibol. Hanggang sa susunod na himig ng pag-ibig at pag-asa. Lubos na gumagalang, lihim nagpuso,